Tama ba? Kaya kung halimbawa tayo tao, pupunta tayo sa langit, tapos sabi ng Diyos, ang tanong ko, tatanggapin kaya tayo? Kaya yan ang pinakamahalagang bagay na gusto ko ipaliwanag sa iyo, na hindi nang gagaling sa katalinuhan ng tao o kaya kaisa o anumang kapangyarihan ng tao. Sapagkat ang problema nga talaga sa salita ng Diyos, lahat ng tao kaya. Ngayon, pangalawa, ang tao pagka nahihirapan, ayaw. Pero hindi ko alam, bakit ito. Ito, sanay sa hirap ito. Alam niyo bakit? Di ba nag-aaral ka, no? Pasado ka ba? Kaya mong mag-test. Pumapasa ka ba sa test? Hindi naman. Bagsak ka ba sa test? Sino ba bagsak? Sino ba bagsak na naman? Pareho. Maganda naman ang grades. Pumapasa sa test. Pasado ka sa test? Mga test sa school? Exam? Pasado? O, yan. Mahirap eh. Ang nangyayari talaga, pagka nahihirapan ka, hindi mo makakalimutan yung hirap. Yung muntsang mo lang yun. Pero sa langit talaga dapat ang pag-iisip. Lahat wala ang taong naniniwala sa inyo, wala ang aawayin niya, lahat ang klaseng hirap dahil dito. Pero tandaan ito, walang hirap na hindi maganda kung kasama mo sa Kristo. Dahil hindi hirap. Ibig sabihin noon, merong humahawak sa iyo. Kaya pagka ikaw, halimbawa, bata ni, sino ba yung general yung may hawak ng PNP? Yan natatis. Magkahawak kayo. Matutuwa ko ba, sir? Siyempre. Oo kung si Cristo, sino gusto mo? Si Cristo. Chief ng PNP. Nga sinasabi. Cristo. Kaya totoo yan. Gusto mo ba itong malaki na, mahal ako ni General? Naku, marami kong tao na gano'n. Naranasan ko na po yan, Pastor. Pero hindi yun. Ang maganda dito, yung asawa niya, minahal din si Cristo. Kaya ibig sabihin kayo niya, nasusunod anak niya. Ang pinaka-maganda lang, mahal ni Cristo ang buhay, wala na yun. Kasi, kaya lang ginawa tayo ng Diyos para lang magmahal. At Ama, Anak at Espiritu Santo, nagmamahalan niya kaya gumawa siya ng tao para magkaroon tayo ng Diyos. Nakasama ang Diyos. Ngayon, kaya yung mga magagandang lalaki rito, yung nangyari sa akin, ba kayo pero gusto ko sabihin dito, kaya nga kung pag-aaralan mo Biblia at talagang susundin mo ang Biblia, walang katulad tawa kasi karamihan na nagbibiblia, kung sino teacher mo, ganun eh. Kasi kung katulad ka, halimbawa, katulad ni Jojo, magaling. Pero makalahin mo, sinira niya ang church. Isipin mo, magsalita ka ng labas sa iglesia, naglayasan. Ang ibig sabihin niyan, alam mo, Abin, hindi ang tao yung sinisira mo. Yung si Kristo. Kung kayo magbo-boycott kayo ng church, yung hindi nyo lang gusto, hindi na kayo dadalo. Itong araw, katakot-takot na blessing ng Kay Kristo naman tayo nagtatapat-tapat. Hindi nga, yun nga ang problema ng tao dahil sa pagkakaiba ng tao, kaya hindi nagtatalo. Ngayon, pag ganun ang natutunan mo, pagkarap mo sa Diyos, wala mangyayari sa iyo. Ang mahalaga rito, alam mo ano? Kamisaduhin mo yung paghihirap kay Kristo. At samahan mo. Pakiusap ka kay Kristo, Panginoon, bigyan mo ng napakaraming problema. Sapagkat ang sabi ng Diyos sa James chapter 1, verse 2, count it all joy when you fall into diverse temptations. Dahil habang nasa lupa ka, talagang mapapatunayan ng malakas ka, makapangyarihan ka, kasi ang sabi ng Diyos, hindi siya si Father, ang power mo hindi mong gagaling sa sarili mo. Ang power mo kasi walang power of men eh. Ang power of men, yes. Kaya ang nangyayari, nagkakayabangan kayo. Ito, dito, alam niyo sa sarili ko sa inyo, ang akin ang tinuturo dito, kung biblical yan, kasunduan natin. Kung hindi biblical, tayo kakasundo. Kaya ako nag-aaral ako ha.
Pero hindi ko pinagmamagaling pinag-aralan ko, hindi pinagmamagaling church. Ang katwiran ko, patunayan mo sa akin, biblical ka. Hindi yung mga tinuro mo ay, ako marami yung sa tandaan nito, ako ay nagtuturo. Pero tinuturo ko lang isa lang. Ito, tuturo ka. Kaya si Kristo sa masabi ba, Ama namin. Papad. Yung salita, Ama namin, pinaliwanag ni Kristo na may Ama. Sinabi niya, pati siya, inaaring ng Ama yun. Bakit? Nagkatawang tao siya eh. Kaya siya bumaba eh. At sabi niya, nasa langit ka. Kasi Kristo nasa lupa. Kaya nga, pasalamat tayo. Kasi tinuturuan tayo ng tunay ng Ama. Isa lang doktrina yan, ha? Isa lang paliwanag. Kaya sabi ko sa susunod, ituturo ko natin ito. Yung branch of theology, theology, papaliwanag ko lahat yan para magkaroon sila ng doktrina. Para yung tinatayo nila rito aral sa Diyos hanggang sa Bible. Hindi, ako kasi kung ako pakikinggan nyo, isulat nila. Ang ibibigay ko verse, tapos i-apply mo, kaya sabi ko sa inyo, walang taong magaling. Bakit? Kung magaling ka, lumaban ka sa Diablo. Hindi ka naman makakalaban sa Diablo. Eh paano? Ang katwiran mo, galing na ka tayo sa Diablo eh. Ang tawag dyan, coat of men. Kaya hindi ka pwede magsabi magaling ako. Ang kagalingan lang talagang nasa Bible. Wala ha? Yung talagang Bible lang talaga pag-uusapan. Hindi yung itong mga practical theology na yan, hindi nakasama yan. Ngayon, kung pagkakasunduan niyo yung ganun pamamaraan ng inyong pagsamba, eh ngayon, halimbawa, nagsasayawan na ngayon. Awitan. Yan ang pinagmumulan ng gulo ng mga kabataan. Sabi ko nga eh, kaya doon sa Deborah gusto ang church may sayawan. Sabi ko, sige, sasayaw mo si Kristo ha. O tutugan natin yung church na pagulo. Kung mag-aaral ka ba, nag-uusap tayo, kasi ganyan ang nangyayari. Ano gusto hindi pagtutumaan sa mga ginagawa ng tao? Yan ngayon na mga churches. Kaya ako tatapusin ko na lang ito. Ako nagpapasalamat kasi si Kristo mula sa langit, bumaba para yung paliwanag ng paliwanag ng langit. At para maintindihan ko, ang lahat ng hirap ko, kaya kong tanggapin hanggang sa mga kaya ko. So pagkasama ko si Kristo. Hindi ako nagmamagaling na ako yung pastor. O sabihin ko ako maraming alam. Hindi susunod ko mga tao. Hindi ako nagpapasunod ng tao. Wala akong tao. Kahit sa katakot-takot ng tao ang sumunod sa Diyos, hindi tao ko yung tao ng Diyos yun. Hindi ako nakapapunta rin sa mga tao yun. Pero totoo, pag ako nakita, ginagano. Pero hindi ako nagtutulad na, ito lang gagawin nyo. Ito lang, dito lang. Ang totoo yan, ang tinuro talaga ng Katoliko, isang nakakasirang turo yan. Alam mo ba? Kasi sila, nagliligtas sila, maramihan. Hindi nagliligtas ng isang maramihan. Si Abraham, isa-isa lang. Si Noe. At ito sasabihin ko kaya malapit na ang Diyos. Kasi tinitingnan ng Diyos sa puso ng tao. Kung tatanungin mo ako, kaya ba patayin lahat ng isang tao? Kaya, noong panahon na nagkukanti sila, sumasama pa rin. Kasi sanay na yun eh. Kaya lang nakikita ng Diyos yung puso. Kaya nawalan siya na. Bumili na lang siya ng isa ang talagang masunog. Alam mo si Diyos Noe. Kaya si Noe, para malaman talagang kakayanin talaga pagiging para. Kasi 120 years, ginawa ang ako. Ngayon, konti lang paghihirap, Pastor, nagre-reklamo na. Patuwa ka nga, may hirap ka eh. Buti na lang may lakas ka eh. Gusto ko nga maging pakialam ko eh. Gusto ko lahat na sikat, ako yun eh. Gusto ko, halimbawa si Henry Diaz. Puro mga medalista yan. Binuhat ka, bigat yan. Ang medalista lang sa Diyos, ito, katulad ito, maabot ng ilang taon ka sa Panginoon. Ilang taon ka na? 50 na.
Ah, 74 po. 74 na po. Hindi nga, nagsimula ka ng bata. 15, no? 15. Matagal na. 60 years na siya sa Bible. Pero hindi siya nagre-reklamo. Oo nga. Nagre-reklamo pa rin pero kayo, nakikita niya mga mali. Ako rin, nagreklamo. Kasi kinumbinsi siya eh. Pero sabi niya, tama ba sinabi ko ate? Kristo ako. Kay Pastor, salamat tanan. Medyo bumawa pa. Isa lang nakasangga. Kaya sabi ko sa inyo, ang church, walang mga tema. Kapag ka dumami ang tao, dapat nasa church yan. Dapat may kasama ka. Dapat nag-aaral ka pa. Dapat tatagal mo ang maigi. Kasi pagka-isip mo lang ang pahiranin mo, hindi ko ayaw yung sinigal eh. Nakmira mo na eh. Kaya katulad dito ang magagawa ni Arby, ang pinakamahalagang magagawa ni Arby, matanong sino mahal niya? Diyos o asawa niya? Ha? Sino may sabi sa inyo? Ikaw po si Arby lagi nakadikit sa asawa. Huwag ka kang sa Diyos pagka nag-uusap yan, nagkabubasa. Pero, kaya yung asawa ko, Brian, Sinusunod ko na si Kristo na mahalin na asawa. sinusunod mo lang? Bakit ka? Ay, Wala ko naganda sa asawa mo. Hindi. Utos ng Diyos yun eh, mahalin na asawa eh. Hindi nga, dapat sabi mo, maganda na. Masipag pa. Nakikinig. Ako nakikinig. Kasama na ho yun. Ano natin kung nakikinig siya? Sis, sabi ka ito ako, nakikinig ba lagi asawa ko sa'yo? Minsan nakita ba? Ba't amay? Ang ilano tayo, hindi tayo talaga, hindi tayo dusin. Arvin, kahit pasto tayo. Alam mo, ang maganda, meron sa inyo na namamagitan paano ka lalaking tulad ko. Oo. Kasi kung ikaw lang makikinig yung mga tao nakikinig sa'yo, ikaw lang naman ang magaling doon. Pero kapag lahat dito ka, lahat tayo magaling. Tama. Dahil yung asawa niya, hindi mo po sasabihin na magtatayo ko ng isang, hindi walang nagtatayo. Nakatayo na. Nakalagay yun sa Bible. Ayos pa. Ano bang verse ko? Nakalimutan ko na. 1 Corinthians chapter 2, verse 11. There is no other foundation except Jesus Christ. Kaya ang pamilya mo, dapat ang pundasyon si Kristo kung ikaw. Bahagi ka lang. Tama. Ngayon, marami kayong kasama. Ilang pastor ang kasama mo? Ilan ang gusto mo kasama, pastor? Saan po ba? Sa simbahan? Ha? Pastor sa simbahan? Natural, bahala. Gusto mo, pare. Hindi ba, ikaw rin gawa trabaho? Ibig sabihin... Pare ka, chaplain ka eh. O, sige, okay na. Di ba? Alam ko na. Kaya sinasabi ko sa'yo, pagsasalita ng tao, bumabalik sa'yo. Kung ikaw talaga, yung sinasabi mo, i-record, babalik sa'yo yan. Maraming balik. Tama po. Kaya, yes, pero ako, nagsasalita ako. Ang asawa ko, napakalakas niya. So, pag ako galit, lalong galit. Dapat pag galit ako, sumusunod. Siyempre, pagka mali, galit ako. Abay, galit din. Wala akong magawa. Pero dapat pag galit, ang kapirang namin, pagka ako galit, huwag ka magagalit. Ano? Pag naman galit ang asawa mo, huwag ka magagalit. Ngayon, ito sasabihin ko. Bago kayo magkamay. Sumbong mo sa akin na para mag-usap kayo. Okay ba? Pakikinggan ako niya. Tama? Tama. Kung si General si General hindi ka pakikinggan niya. Wala na pa ituturo. At itong Kristo lang talaga ang makapagtuturo sa asawa. O sige, pakinggan na natin si Dr. Abby. Hindi pa ho. Tapos baka sabi ka ni Jojo, kaya dito sa akin. Pag si Pastor nagsalita, ama ka. Tinatala, di ba? Tapos sabi niya, alam ko, brad, ito. Pastor, pinuturo ni Cristo, pagka ikaw si Juan ko, ang bibigyan mo mga tao na hindi lang. Ikaw magbibigay sa kaya. Pagkatapos, pagka masama, huwag mong bakit sa lang. Eh, yun yung masama kayo lang tulungan. Diba? Gusto niya ang lasa kung mawalay. Kaso,
Mas magaling pala siyang pastor sa akin. Pastor, ito yung nakikita ko talaga siya na-amaze ako kay Pastor Lino kasi pero nyo, tumagal siya sa ministry, tumagal siya sa gawain. Ako siguro, kung ko i-compare, napakalayo sa inyo, na-amaze ako kay sister. Pareho lang tayo, Brad. Huwag mong sabihin magaling ako kasi Hindi po, inaano ko lang po. pero niya, mas marami na tagasunod. Si ano po, si Nanay Lynn, yung sabi niya, nagkaarawan siya ng yung 70. In-example ko pa kasi sa mga nakikinig sa akin eh. Ako, buruin niyo itong si Nanay, na umabot na ng, naikwento ko pa, na tumagal sa pananampalataya. Kayo po, yung mga nauna sa akin na mananampalataya, talagang, yung sinasabi niyo Pastor, na kailangan natin ng, talagang hindi yung, kasi may mga pastor kasi, mahilig kami mag-aral ng theology, ng Hindi mahilig yan, Brad. Huwag mong sabihin. Ibig sabihin ko, Wala, Brad, wala. Lahat ng mga pastor na kasama ko, naaway ako. mahilig ako sa mga aral, Hindi sumusunod. mahilig po ako sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Brad, hindi mahilig. Kung yan, naghahanap sila maging Apo. leader ng Ngayon po. church. Hindi, wala na. Ngayon po, Hindi mahilig yan. hindi po sapat kasi yung nababasa nyo lang sa, kailangan sabi nga, you are the living, sabi ng, nasa Bible po yun eh. Tayo po ang kasulatan, tayo po yung hayag na, ng Panginoon, na nabuhay. Tayo po yung kasulukuyan na iglesia, na Ikaw ang witness yes po. na may Kristo. Kumbaga yung sabi ng San Pablo na sulat, kayo ang sulat ko na hanggang sa panahon natin ngayon na umiiral tong pagsasama-sama na ito, tayo kasi yung nagpapatuloy ng nasusulat dito. Kasi ito kasing Biblia na sulat, halimbawa yung sulat ni Apostol Pablo, pinagpapatuloy natin yung Acts, Book of Acts hanggang sa panahon natin ngayon eh. Kaya kung nakikita nyo ako, bakit ako nagaganito, galing po kasi ako sa gawain. Ako po kasi ay nag-aano po ng chaplaincy sa PNP, nag-aano po tayo sa government, which is talagang wino-workout po natin na mangyari po yon para maabot po natin yung mga military, police. Then ako po ay sinasabi ni Pastor, lagi ako binarinig ni Pastor, huwag magtayo. Talagang hindi po ako nagtayo kasi naitayo na talaga. Yan po ay matagal na. Ngayon po, samahan lang po kasi ito na ipinaregister lang natin sa gobyerno. Yung sa amin kasi Chapel of Worship, pinangalan namin. Yan ito, International Bible Baptist na I recognize all churches as long na sinasabi nga ni Pastor, nagkakasundo kami, biblical. Pag siyempre, heretic na kami, pag hindi kami nagsasabi ng biblical po. Kaya, ako po, siyempre, bantayan nyo rin sasabihin ko, kahit matagal na tayong nagangaral o pwede pong may front pa rin po na magkakamali po. Yung sinasabi, ito pagkakamali ng ibang nauna sa ating simbahan. Kaya, sorry for nami-mention ko, yung Roman Catholic, i-declare po kasi nila yung kanilang mga leader, hindi nagkakamali. Ayun po. We just say human po, na pwedeng prone sa pagkakamali. Kaya pwede nyo po i-correct po. Ngayon po, ang pag-aaralan po natin is all about our obligation sa simbahan. Alam po natin na hindi lang po pastor ang manggagawa sa simbahan. Hindi po lang minister. Hindi lang po kaming pinakabida dito. Si Jesus po ang pinakabida dito. Ngayon po, dapat alam natin ang roles natin. Ito sila Mrs. Inaano ko nga si train ko nga, ako dapat katuwang ko sa gawain. Dapat hindi lang pastor po ang nangunguna, pero hindi kayo po mga members, alamin nyo rin po ang gift nyo. Kung kayo po evangelist, kung kayo po ay teacher, kung ano pong pinagkaloob sa inyo ng Panginoon Diyos na kaloob. Ngayon po yan, ang tanong natin sa mga, hindi ko ni-emphasize pastor lang po should be a ministers, o yung babae, lalaki yung manggagawa ng Diyos, kailangan po bang bayaran? Ano ibig sabihin na ito? Swelduhan po ba dapat tayo? Di ba napapansin natin sa mga sa mga simpahang mga malalago, mega churches, o yung mga talagang organized na po, na matagumpay na silang malalaking simba, marami ng miyembro po. Ginagawa nila, urgent needs, evangelist. Urgent need, pastor. Pinagkukento natin, Pastor Lino, yung kailangan may youth pastor. Kailangan may mga, alam niyo po, sa ibang mga malalaking simbahan na po, ay talagang
through compensation na po. Binabayaran po yung mega-apply ka. Ako, graduate ako ng gantong Bible school, ganyan. Therefore, kung pwede ako ma-hire sa simbahan nyo, then tatanungin ka kung parehas ba tayo ang paid or ano, sa mga organized po yon. Ngayon, ang question natin, babayaran ba natin yung sa mga gawa? Halimbawa, pastor, musician, o ano, mag-aaralan po natin yan. Ano po ba yung, ba't nakakaramdam ba tayo? Halimbawa, nung nakaraan, yun sa nakaraan, parang binigyan ako ng love gift lang talaga yun. Actually, sa mga dati ko rin noon, nagugulat pa rin ako pag ako binibigyan ng love gift talaga. Kahit noon, yung sa mga nag-church planting kasi ako dati eh. Naku, wag na kapatid, talagang ayokong ano eh, pero napapasok ko rin kasi sa Biblia na talagang tanggapin mo kasi tulong yan sa'yo eh. Teka, babasahin po na, maunawaan na po natin yan. Minsan nagiging ano sa nipa to ng pagkakahiwalay-hiwalay na simbahan. Diba? Napansin natin na talagang nasaksi tayo, na buhay na. Pwede pa lang ang dati nagsasamahan, eh talagang pwedeng magkahiwalay dahil sa paniniwala. At sa, kunyari, susunod ako sa ganitong tao, o sa ganitong paniniwala doktrina, nagkakahiwalay-hiwalay po yung division ba? Ngayon po, pag-aaralan natin yung confusion. Ba't tayo nalilito sa mga bagay na yan? Ano po ba yung kagawian ng taga-Israel? Halimbawa sa tithings. Usapan na tithings, no? Yung pag-iika po. Which inadapt na rin po natin mga makabagong Kristiyano. Inadapt na rin po ng iba. Di ba po? Ngayon po, yung sinasabi ni Paul na by grace-based giving. O yung pagkakaloob po na kusang loob. Yung sinasabi niya sa taga-Corinto. Tandaan natin na si San Pablo, marami pong simbahan o mga Kristiyano sa lugar. Iba, Corinto, Filipos, Ephesus. Depende po sa isang, meron pong simbahan doon na may mayaman, mga mayayaman, meron namang mahihirap. Tandaan natin yung sa Book of Revelation, kumahanin, the 7 churches. Maalala nyo, kayo mga taga-ganitong simbahan, hindi ko na maalala yung word. Pastor, tulungan nyo lang ako. Na kayo mga mayayaman, akala nyo ba napakamayaman kayo? Sa paningin ng Diyos, mahirap kayo. Sa paningin, yung mga mahihirap naman, akala nyo ba mayayaman kayo? Mahirap kayo. Kayo mayayaman sa paningin ng Panginoon. Ibig sabihin, kada local church, kada simbahan po, kagaya nito sa simbahan na ito na tayo nagkakasama-sama, ay may kanya-kanya pong dapat ma-approach na problem. May mga problema po na kailangan natin masolusyonan na nakalagay na naman sa Bible, sa salita ng Panginoon, kung paano natin masusolusyonan. Halimbawa, problema sa pananalapi, problema sa pag-aaway-away, immoralidad, o gano'n. Di ba po nakalagay sa Bible? Kaya nga nakalagay, mag-ambagan tayo. Pag darating ko dyan, mag-ambagan tayo, tulong. Tulong sa kapatiran, sa mga naghihirap na kapatiran, yung mga worker, mga taga-roon po, na walang-wala po, yun po ang itutulong natin sa kanila. Na, kung maalala po natin, tayo po malatagal ng Kristiyano. Yung miss ko po, hindi pa po yan, kasi nag-observe pa sa akin yan. Eh, sabi ko nga sa inyo na, maganda pong balikan natin. Kung napag-aralan na po natin to, ating balikan yung mga napag-aralan po natin. Okay. Sinasabi na kailangan may pagmamahal, may discernment. Hindi tayo bigay tayo ng bigay. Halimbawa, yung si pastor yumaman dito. Meron kasi mga giver talaga sa church eh. Ewan ko kung mapunta kayo sa ganung simbahan. Ay may mga simbahang lumalago talaga. May mga giver. Talagang pinagpapala, give ng give. Eh ngayon, na-spoil na siguro yung isang magagawa. Ang nangyari, yumaman lang yung ministro o yung ano, pero ang mga member, yun naman ang hindi masyadong yumaman. Dapat kasi yan, napapag-aralan natin kung paano. Paul teaches both right to support freedom. Si San Pablo po, ating apostol sa mga Hintil, ay merong pinakita niya sa atin na may kalayaan din siya. Na tumanggap na suporta mula sa mga nabahagyanan niya ng espiritual na pagpapala. Halimbawa, ng kaligtasan. May karapatan po si San Pablo talaga dahil sa pamamagitan niya, sabi niya nga, siya ay tatay at anak niya yung mga bagong Kristiyano ito, sabi niya. Pero may karapatan sabi niya sa Pablo, bilang halimbawa, pwede rin akong tumanggi. Tandaan po natin, na biblical din po ang ginawa ni San Pablo, na siya po ay nagtrabaho. Sinasabi kasi ng ibang samang pag nagtatrabaho ni si pastor, ano na raw?
Kung bagong simbahan wala pang ang giver Wala pang kayo sumuporte Pero ang ginawa ni San Pablo, tandaan natin, tent maker. Gano'ng kahirap po paggawa ng bahay? Pastor, excuse me. Apo. Si Pablo, tent maker. Yes po. Si John, si Peter. Nangingisda. Lahat ng hindi ba lahat? Walang hanap buhay. Isa lang si Pablo, naging halimbawa. Kaya ako, ang kaprina ko, ikaw, papastor, kalimutan mo na ang pera. Kalimutan mo ang dami. Dahil wala pupunta sa inyo, dahil kung panahon yun, pinipiligan talaga isa-isa lang yung ng Diyos. Walang marami. Kaya gusto kong sasabihin ko si Pablo ay template kagayahin natin. Sa akin, ang katwiran ko dyan, kung mga isang tao, magpapastol siya, at wala siya talagang paraan ng hindi niya ba ibibigay yung maglikod siya ng service lang siya humingi ng pera. Kung no-comment ako dyan, trabaho ka. Pero kung ang tawag nandiyan sa'yo, hindi magtrabaho, napakahirap yan. Ngayon, para sabihin ko kung ano ang katayo ako para sabihin ko sa mga tao na magkakapera kayo, alaki kayo, magkakaroon kayo. Ang totoo niya, Pastor, ang importante lang tayo sa church spirit. Sa tao spirit, wala nang kinalaman ng mga material, walang kinalaman ng pagsikat, pagkatami, wala yung tinatawag kayo. Ang church, hindi kailangan niya, spiritual ang kailangan. Hindi kailangan, may malaking ang simbahan, marami kang tao. Napakahirap magturo na tumino ang isang tao. Ang totoo niyang, Brad, the more na naghihirap yan, the more magte-testimony yan. Pero kapag maraming tuwata yan, hindi mag-aaral ng kahirapan yan. Kaya don't expect it. Kaya nga po. Katulad yan, basta makita ko sa iyo. Katulad ko, halimbawa, lumaki kumayaman. Alam ko ang pera, kaya sagutin. Pero nakita ko galing ng mayayaman. Nakita ko kanila, sumpa-sumpa. Kaawa-awa sa kasalanan, nakita ng kasalanan, puro kasalanan Wala namang kinumuputi mayayaman. Tamo ngayon, ang sakit ngayon natin, Pastor, kasabihin ko sa iyo. Nagsiyaman na, kwarta pa rin. May mga religo niya, may hamay nagkatsa. Totoo yan, Pastor, wala talaga. Sabi nga ni Cristo, ang mundo, kalimutan mo na. Kasi, ang mundo, papatayin ka na. Mga pagnanasa mo, mga gusto mo, yan ang papatay sa'yo. 1 John chapter 2, verse 15. Yes po. Kaya Pastor, kaya gusto ko sabihin sa'yo ito. Kaya kapag tinignan natin ang pamumuhay talaga ng tao, mapalad tayo. Ito yung tinuturo ko kanina At tinuro ko kanina, mapalad ka kung nasa lupa. Dahil dito na dito ang hirap. Kalaban mo, Diablo. Hindi ka masasarapan talaga dito. Masasarapan ka na nandito kapag nagtatagumpay ka, may kasama ka. Kung ang kasama mo talagang alam mo spiritual, na tinuturuan ka ng ang importante dahil hirap, mapagyaman mo. Kung may problema ka kasama si Cristo, yun lang kailangan mo. Hindi mo kailangan yung kailangan sagutin lahat. Yes po. Kaya bigyan kita ng pera. Yes, Pastor. Pastor, ito, palito Kaya sinasabi ko lang ito. Ang pinakamahalaga lang dito, Pastor, sasabihin ko. Apo. Yung natututuhan mo, i-share mo yung Bible. Pagka Bible ang sinyer mo, si Cristo ba nangyayari yes, siya? Kaya gusto ko nga sabihin sa ito. Kaya kanalig ka niya, sinunod ko si Cristo. Hindi dahil pero ang hindi dahil sa pag-aaral natin. Ang pagkakaroon ng Cristo, pagmamahal yan, katulad ng asawa mo, inahan mo asawa mo, inahan mo ang mo. Sinusunod mo sila. Ganun lang ang Biblia. Yes, po. Parang tinatawag na, kailangan magsiyaman kayo. Kailangan bigay mo. Sabihin mo sa akin, anak, kailangan masenso ka, yumaman ka para kumakang buhay mo sa mundo. Hindi yun. Lahat yayaman niya. Yung anak ko nga, yaman-yaman na yun Pastor, na po. Lahat natutuhan yaman-yaman ng anak ko ngayon sa mundo Bakit? Naging ko ba yun? Spiritual ba yun sa akin na talagang walang kagana? Hindi. Itutuloy ko lang po, Pastor, kasi sabi niya, kasi hindi ka negosyante Kaya ikaw ang pera. Ako negosyante. Kaya sundin mo ako. Kaya nga, Pastor, ang sinasabi ko dyan, kaya na mayayaman sa loob ng church, didiktahan ng Pastor.
Kaya yung mga pastor ng mga mega church, problema yun pagka lumaki. Ang dami mo bayaran. At saka marami nasisira mga church. At bakit? Hindi naman nila talaga kayang gastos ng church na yun. Dahil nakukusto na pera. Malaking gastos po talaga pag malaking church. In fact, kung meron sasabihin tayo, ang Kristiyano talaga, very few. Ang sabi nga ng Diyos ito sinabi nga ni Cristo, katitindan ang maliligtas. Yes po. Hindi marami. Kaya sasabihin ko sa akin, pagka dumadami ang mga church at saka tumatalino, alam mo, delikado, hindi spiritual yan. Tamo, hindi na lang kami, Yes po. Ito, katulad ni Sonia, member ko yan. Ang dami na, namatay yung asawa niya, naniwala sa kay Cristo. Ngayon, ano masabi ngayon? Si Pastor, hindi mo gusto. Eh, dito na nga sila natuto at nagbago ng buhay. Ngayon, buhay na naman sa dati. At ang masakit dito, parang sinasabi nila yung church na ito, walang kakwenta-kwenta ang church. Samantalang ng araw, sikat na sila ito, ang ganda ng church, babae ito. Ngayon, ganyan na, wala na, nandiyan na. Nagkakaya pa ng mga tao. Pastor, itutuloy ko lang po yung message. I respect naman yung sinasabi ni Pastor. Misa kasi may kanya-kanya din kaming mga view ng mga pastor. Talagang misa. Brad, hindi view yung Bible nga po. I mean, yung view yan, yung mga ganyang mga gusto. Sabi ko nga sa'yo, pero if ka nag-iisip ka ng sumunod sa mga tao, para tumamit ko. Yes po. Tuloy po natin. Mayaman. Gusto mo, mayaman. Sa akin, wala pa sasabi. Yaman namin yun. Kagaya po ng introduction ko kanina, kanya-kanyang local churches, may kanya-kanya silang mga needs na kailangan masolusyonan yung problema. For example po sa isang mahirap na halimbawa po sa isang mahirap na komunidad, ikaw ba naman magtatakda ka ng halimbawa bilang pastor, magsasabi ka ba naman doon na ikasabong kailangan ganito kinikita, di ba ngayon uso ngayon ay pera talaga. Paano kung mga miyembro doon magtatanim ng gulay, talagang walang pera. Halimbawa lang po, inaano ko lang po sa inyo, na talagang may iba-ibang churches at iba-ibang pangailangan. Yung ginawa ni San Pablo naman ay halimbawa, hindi naman sinasabing hindi kailangan bigyan ng pastor Yun ay po yung halimbawa na bilang magsipag at kailangan hindi maging pasanay ng simbahan ang bawat isa. Sabi naman ni San Pablo na lahat naman ay may karapatan, bawat manggagawa ng Panginoon ay may karapatan tumanggap talaga ng pagpapalang material. Ngayon, pababasahin lang natin yung 1 Corinthians 9. 1 Corinthians 9, 5 to 6. Ito po, makinig po tayo. Wala baga kaming matuwid na magsikain at magsiinom? Wala baga kaming matuwid na magsipagsama ng isang asawa na sumasampalataya? Ibig sabihin po ang kinatitisuran yung may pamilya minsan, di ba? Kasi buhay pamilya, iba pa rin yung ministry ng family, di ba po? Gaya ng iba't ibang mga apostol, kasi mga apostol po nagsipag-asawa Tandaan natin si St. Peter, meron din po kasawa yon. Kahit yung ibang Si San Pablo po kasi isang binata po si San Pablo hanggang mamatay siya. Gaya ng iba't ibang mga apostol. Sinong binabanggit niya? Yung mga 12 yung nauna sa kanya, di ba po? At ng mga kapatid ng Panginoon at si Cephas. Tandaan natin, mga totoong tao po ito na binanggit. Kino-compare niya yung wala pa silang karapatang tumanggap ng kasi po si San Pablo talaga sa mga hintil, tandaan natin, iba-ibang tao yan, iba-ibang may mga mayaman, may mga hirap. I-compare niya na yung karapatan para tumanggap ng mga pagpapala po. Means have to right to. Ang manggagawa po, ang isang pastor po, ay may karapatan po kumain din, may karapatan din uminom. Ibig sabihin, mabuhay po. Yung pagtatrabaho po sa church ay isa pong uri din ng trabaho po. Mas manoble pa nga kasi sa Panginoon ka nagtatrabaho. Yung halimbawa magsasalita dito, at totoo, ang pastor bilang po basta magsalita lang dito. Ang trabaho po ng pastor, mag-guide, mag-instruct. Ikaw yung daily po, nagpapalaala sa mga miyembro na kamusta ka na, kamusta buhay spiritual mo. Uri po ng pagtatrabaho po yun. Kung gagampanan po talaga ng pastor, ang gawain pastor, talaga life giver. Binibigay na niya buong buhay niya para sa mga miyembro.
tingnan nyo, sinasabi ng pastor na wala na tayo makapagtrabaho ng sarili para sa pamilya. Di ba po? Yung sa sarili, pamilya, nawawalan po siya ng buhay dahil sa mga miyembro. Yun po yung view na talagang nakikita ko sa kanya na talagang ginagampanan niya sa tagal niya po sa ministry po. Sa tagal sa pananampalataya po. Ngayon po, hindi po kasalanan na pastor, minamasama ng iba po kasi pag ang pastor tumatanggap ng blessing na minamasama po ng iba yan. Ewan ko po, sa ibang po, kakatisuran sa iba po yan, na hindi raw kayo marunong magtrabaho, Totoo si pastor, kaya magtrabaho, kaya magnegosyo niyan. Sa talino pa lang yan, sa dahil nakapokus nga po siya sa gawain ng Panginoon. Hindi po to, pinayagan po ito at hindi ito pinagbawal yung pag-aambaga, pagbibigayan po. At ang nakikinabang po nito, lahat po tayo sa iglesia. Siyempre, bilang pastor na hindi nakaka-focus sa ibang gawain, talagang bibigyan natin para sa pastor po. Ngayon po, tandaan natin si San Pablo nga, in-example lang po natin na may trabaho po siya po tent maker. Ating nga pong basahin yung Acts 18 verse 3. Acts 18 verse 3. Mga gawa po. At sapagkat ang hanap buhay niya ay gaya rin ng sa kanila, ay nakipanuluyan siya sa kanila at sila ay nagsigawa sapagkat ang hanap buhay nila ay gumawa ng mga tolda. Yan po mabasa natin na ang halimbawa talaga ni San Pablo, talagang hard labor po talaga. Ang kaibahan lang po ng mga apostol po natin na nauna, iniwan nila. Ito naman may example siya. Magkakaiba nga po sila ng ngayon po sa Book of Acts 20 verse 33. Hindi ko inimbot ang pilak minuman o ang ginto o ang pananamit, verse 33. 235 po. Nalalaman din ninyo na ang mga kamay na ito ay nangaglilingkod sa mga kinakailangan ko at sa aking mga kasamahan. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa manghihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Tandaan po natin, walang masamang magbigay basta nanggagaling sa Panginoon. Halimbawa, pinaghirapan natin sa trabaho, itutulong natin sa iba. Pagpapalain po tayo ng Panginoon Diyos doon. Kung talaga nanggaling din sa kabutihan yung gawa ng ating kamay, pinagpaguran po natin kasi tutulong natin sa naghihirap din sa kaluluwa natin, yung mga pastor po natin, mga ministro, hindi lang po pastor, mga workers po dyan, di ba, musician, usheret dyan. Kung alam mo naman natin na wala sa ibang pagkakunan di ba, walang masamang tumulong sa mga yan, mga manggagawa para ma-encourage. Paul work, pero alalahan lang natin na hindi tayo nag-work para sa pera po. Distinction po yon. Nag-work tayo sa pagmamahal sa Panginoon. Ngayon po, yan po kasi ay out of love dahil sa pagmamahal natin sa gawain. Nagtrabaho po ang mga unang Kristiyano po, sa halimbawa ni Pablo, nagtrabaho sila sa pamamagitan ng kanilang kamay, sa pamamagitan ng kanilang sariling buhay, sa pamamagitan ng pagtulong, pagdala ng pasaning ng bawat isang mananampalataya. Tandaan natin na Christian po, ang pananampalataya, tayo po mananampalataya ay dapat isa po tayo. Kung may collaboration po tayo, may pagtutulungan. Si kapatid na ganito, nalaman natin namatayan. Si kapatid na ganito may sakit. Si kapatid na ito may pinagdadaanan. Dapat po dadamayan natin si mga kapatid na yan. Dapat po hindi puro saya. Sa panahon din po ng pagdadala ng pasanin, i-comfort po natin sila. Through any means po nakakayanan din po natin. Ngayon po, dapat po, sabi nga po ni Pastor, biblical. Lahat po ng nasusulat sa Bibliang ito, kailangan lang po natin i-address ng tama, ay talagang nasa layunin talaga ng Panginoon. Yung pagtulong po natin, kasama po yan sa pamumuhay natin. 1 Timothy chapter 5, basahin po natin 1 Timothy. Hindi po ako sanay sa, ito po sanay po ako sa Bible ko siya 1 Timothy chapter 5. Sulat po ni Pablo kay Timothy. Verse 5, 17 to 18 po. Ang mga matanda na
nagsisisampaha mahalang mabuti ay ariing may karapatan sa ibayong kapurihan. Yung mga may edad na po natin sa pananampalataya, ituring po natin tama po. Lalong-lalo na sa mga nangagpapagal sa salita sa pagtuturo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiik, at ang nagpapagal ay karapat-dapat sa kaupahan sa kanila. Remember na yung mga pastor po natin, mga ministro po natin, tumanda na po sila, nawala na po sila opportunity sa mundong ito. Ibinigay na po lahat. Ibigay din po natin yung suporta natin sa kanila. Hindi lang po pera po emotionally. Baka mamaya si pastor tumanda na. Dadaanan mo na lang. Porket hindi na kaya magsalita dito sa pulpit o hindi na kayang medyo na, meron kasi mga pastor nag-uulyanin na sorry for the term po, kasi hindi pa ako matanda, pero nakikita po natin sa mga elderly natin, pipintasan na natin, ayun naman si pastor, hindi effective mahina na si pastor dapat hindi po gano'n, sinasabi po ng salita ng Diyos, na ibigay natin na para sa kanila, ibig sabihin yung respeto, yung pagkilala, nandiyan po, nasa Bible po, yung dapat natin gawin sa mga matatanda natin na sa pananampalataya. Respetuhin po natin kahit hindi man, di ba, sa ating sa pamilya, pag matanda na, nirespeto dapat, ibigay po natin sa kanila. Kailangan ibigay natin yung honor sa kanila, sa matatanda. Sa mga nagtuturo sa atin ng Word of God, sa mga nangangaral, sa mga nagmi-mission po. Kailangan po yung service nila, hindi naman sinasabi na obliga tayo, pero talagang dapat napapag-isipan natin bilang simbahan, napapag-isipan natin. Kailangan may ministry pa lang ganito, kailangan natin na yung posisyon na yan o yung trabahong yan, kailangan masusuportahan din natin yung worker. Naalala ko noon, ako yung nag-ano ako noon, yung director ko noon sa Bible School, binigyan ako ng pamasahe lang yata yun papunta lang, sabi ko, bago lang ako sa ministry, parang hindi sapat to. Parang hindi sapat para sa akin. Hindi ko alam yung tinuturo niya sa akin kung ano ba, panghihingi ako ng pera o paano ba. Pagdating ko doon, provided, hindi ko alam, dumating. Hindi ko naman asahan, may pagkain, may yung mga bahay-bahay doon. May pabaon pa sa akin na hindi ko asahan na makakauwi pa pala ako. May lesson lesson pala doon magtiwala sa Lord, yung being worker of God. Huwag kang umasa sa sarili mong pera. O kaya hindi ko pa naman dala hindi ako binigyan ni mama ng baon. Ako kasi suwail ako sa magulang ko dahil sumusunod ako sa Diyos. Sabi ko, tumatakas ako sa amin yan lang ako. Kasi ayaw ko payagan. Yung pala, mag-mission pala ako. Mangangaral pala ako sa labas. Hindi niya alam. Ngayon, wala namang binigay sa akin baon si mama. Hindi mangyayari. Aasa ako sa kung sinong direktor, kung sinong simbahan. Wala nga pera, di ba? Nagugulat ako yung provision ni God. Kaya kung talagang labor, tayo kay God, yung totoo talaga, nagugulat tayo kasi may magkakaroon ka. God will provide. Hindi ko alam. Karanasan ko po yun. Iwan ko lang sa iba kung naranasan din po nila. God provision. Mabubuhay tayo sa Ebanghelyo. Kung tayo minister, dapat mabuhay tayo dito. Kung totoong tinawag tayo ng Panginoon, mabubuhay po tayo dito. Ngayon, iba kasi yung sa akin naman po, kasi po nasa government naman, ibang usapan naman po yon. Kasi nabubuhay naman ako dahil sa tulong ng Diyos sa pamamagitan ng hanap buhay. Ibang usapan naman po yon. Pero yung talagang worker natin talaga na full-time talaga, yan po yung talagang tingnan natin talaga. Doon natin mag-focus yung ating pagtulong, siyempre po. Kasi wala naman silang ibang aasahan talaga, kundi yung biyaya ng Panginoon. Those who preach may live by the gospel. Sabi nga, ito pag-aralan natin yung abuse and greed. Ano po ba yun? Mababasa natin sa 1 Corinthians 6. 1 Timothy pala. Pwede niyo po ako sundan. 1 Timothy. Ito po, 1 Timothy chapter 6. Ito po, karamihan po kasi kailangan po talaga marinig ng mga yung ganitong mga pangangaral talaga. Kasi minsan nalilimutan natin. Kailangan din ibalikan, i-review po natin. 1 Timothy 6 verse 5 to 10.
Tama ba? Ayan. Pagtatalan ng mga taong masasama ang pag-iisip at salat sa katotohanan na nagsisipag akala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Verse 6, natapot ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit ay masya na tayo doon. Verse 9, datapwat ang mga nagsisapagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakakasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili sa maraming kalumbayan. Meron po pala mga Kristiyano na sila, na ano pa, nadadivert pa ng mundo, alalahan ng mundo. Alam mo, naniwala na sa Biblia, nakikisama na sa atin bilang Kristiyano at talaga na may pagmamahal na. Pag dumating sa punto na nawili siya sa mundo, halimbawa po sa panaghahanap buhay, halimbawa, parang niya nang minsan hanap buhay, yung sinasabi ng kaibigan nila, mauuwi daw sa kalumbayan. Sabihin, pagkalungkot, nawawala na yung kasiyahan niya sa Panginoon. Nakuha niyo ba, yung pag-ibig ba ng mundo pinipili, dapat sa halip na pag-ibig ng Diyos? Yun dapat ang iwasan natin, yung masasamang nasa na pag-iisip, napita ng yung puso ba, maihiwalay natin sa Diyos. Dapat, i-remind po natin ang bawat isa na manatili tayo sa Panginoong Diyos, yung pagmamahal ng Diyos, dapat nandun tayo. Kaya nga po nagre-remind tayo, nagpapalalahanan tayo sa isa't isa na manatili tayo sa pag-ibig na yan. Ngayon po, kailangan ng isang ministeryo po gawain ng Panginoon ay hindi dahil lang, hindi pinagagalaw ng pera. Tandaan natin, kapag, halimbawa pa, may mga member tayong mayayaman, meron pa tayong mayayaman na membro. Sorry kasi hindi ko alam yung status ng ating mga live hindi po dapat kasi kung mangyayari yan, magiging korap po. Halimbawa po, kung ang mga miyembrong ito lang ang mayaman, ang may say, halimbawa, o kami nagpagawa niyan ng building, o kami nag-ambag sa inyo ng ganyang kalaking halaga, donation. Pagdating sa pangalan, Pastor, tumigil ka magsalita kasi nagbigay ako. Minsan nabubusalan po yung truth Nabubusalan po. Dapat tayo magkakapantay-pantay. Dapat ang basihan po natin Word of God, hindi po yung ating yaman o yung ating yung greed po natin, nakukurap din po yung doktrina. Kapag po tayo matako sa salapi, tayo makumpira. Si Pastor, wala lang yung pinangaral, kundi magbigay, payaman, prosperity. Kaya nga magnegosyo. At ang naging center na pera na po, kabuhayan na po. Hindi na po yung pagmamahal sa Diyos. Iingat din po tayo doon. Pag magiging kontento po, kailangan kontento tayo sa ating sinasabi po ng mga propeta, ni Jesus Christ, ng ating mga nauna sa atin. Kung ano mang meron tayo, pangalagaan natin, maging kontento po tayo sa anumang meron po. Ngayon po, tatapusin ko na lang po. May karapatan po si San Pablo, mahaba po to, sa totoo lang, hindi ko na papahabain. Napakahaba talaga, kasi tungkol sa pagbibigay Pero hindi kung tatapusin ko po, Pastor, 5 oras. Sorry. Kung 5 oras talaga to. Pero ang conclusion po natin, hindi ko na lang po kung alam nyo na rin. Kaya nga lang, yung iba sa atin, lack of time, lack of study, kung pag-aaralan po natin talaga, ay talagang uubos oras. Pero pinag-aaralan natin yung pagsunod lang sa halimbawa ni San Pablo, pagsunod lang sa mga churches na yan na iba-iba naging problema nila, tayo may kalayaan naman talaga tayo magbigay, may kalayaan tayo Kaya nga lang iano natin sa pagiging kaayusan. Halimbawa, hindi natin alam na may nangangailangan pa, hindi malayo pa lang nagbigay, nagko-contribution na parang hindi yung biglaan, kailangan mo ng 1,000. Nabibigla. Kung nagkaano na agad, nagpapatak-patak na maliliit, hindi mabigat, di ba po? Kasi sinabi kasi ng paano ni Pablo, kailangan maluwag sa puso, hindi nabibilitan. Paano kung may budget sa bahay? Ayun, kukurutin mo yung budget. Kung hindi naman makadiyos yun kung ang pamilya mo naman ang hindi walang makain. Kailangan balance po. Na ang family ma-provide mo,
well, ang ministry, maano mo. Ang sinasabi lang naman dito, parehas po yon na yung pagsuporta ay karapatan po. Sinasabi po ng, ang minister po ay gumagawa po. Kaya si Pablo, tent maker po. Kumikita po sa sarili niya. Ibig sabihin, good example, serving without pay. Pwede tayo maglingkod na kahit hindi tayo tumanggap, sa totoo lang. Pwede ako mangaral, pwede ako mangaral, yung sabihin, mangangaral ako word of God, di ako tatanggap sa inyo. Kasi mahal ko ang Diyos. Pwede po yon kasi ginagawa ko na noon yun, kahit sa kalsada po eh. Nangangaral ako eh. Kaya nga lang po, may sinabi rin naman, dalawa po kasi, may sinabi rin naman na ang ministro kailangan tumanggap din po. Case to case basis. Ang ebanghelyo po ni Kristo, kailangan mabuhay ka sa ebanghelyo. Kailangan din sumuporta tayo sa isa't isa. Hindi lang po pastor, bawat worker po kailangan masuportahan. Emotionally, lahat po yan. Then, giving, kung nagbibigay ka, mapalad ka. Alam niyo na ibig sabihin niya, yung pagpapala ng Lord, hindi mo na ma-explain yun. Yung buhay mo, magiging magaang na. Hindi naman yung sabihin, yaman ka na ano. Pero ang provision ng God na sa'yo. Then, yung pagrespeto natin, makikita yun sa ating pagbibigay. Yung pagmamahal natin, nakikita yun sa pagbibigay. At yun lang po, pina-compress ko na lang po. Sa totoo, mahaba po talaga. Yan po yung conclusion natin na kailangan ba tayong tumanggap o kailangan ba tayo magbigay sa gawain ng Panginoon. Tayo po yung manalangin. Nangin ng Diyos, ang sermon po na tungkol sa pagbibigayan, pagbibigay sa mga manggagawa ay hindi po isang masamang hangarin na puso. Sapagkat ito inorganize nyo, ito po itinakda nyo sa bawat mananampalataya na maging bukas ang puso sa bawat isa. Kasama na po doon yung mga tinatangkilik po namin at ang buhay ng bawat isa. Tulungan nyo po kami na patuloy po kaming magpakumbaba sa inyo, patuloy po kami magpaturo sa inyo. Kami pong matatagal na sa Kristiyano, mga ngayon pa lang po nakakarinig ng aral na ito. Tulungan niyo po kami na huwag mailigaw at patuloy po kami manatili sa pagmamahal at aral nyo sa Biblia po. Marami pong salamat. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa, lalo-lalo na po ang aming buting Pastor Lino, ang pamilya niya po. At kayo po ang itinataas namin, Panginoong Jesucristo, sa buhay nito, ngayon at magpakailanman. Amen po. Ako kasi, ako talaga ay hindi ka na gusto na kaya hindi ko kaya. Kung parang totoo niya, parang ko talaga sa pera ng mga lalaki. Pagpapatunayan ko ang bawat sa kayaran. Kasi ang nag-iisip ko na nagkaroon ng Bible School, ang napansin ko lang na mahalaga sa Bible School ay lahat ng kasalanan ko maaalis. Kasi pag kami kasalanan ka, kasi ang number one talagang problema ng tao, lahat ng tao puro pera. Kasi ang sabi ng Diyos, ang pera, hindi ko pwedeng maglingkod sa dalawa. Pera at sana. Kaya nung ako yung nag-isip na ng tungkol dyan, nung napansin ko ng yayaman ako, pero kung halimbawa hindi naman ayos ang kalooban ko, na may ugali ko naman ako parang mga tao, ang sabi ko, kailangan maging makadis muna ako. Kaya ang nangyayari ngayon, noong nagkakalaw ko sa Panginoon, ang sabi ko, maliit na pera ko, isang pera lang ito. Hindi ko kailangan itong pera ito. Palagi ko hindi ba mga pera, isang pera, pero pagka may pera ka, tagbigay ka, tuwa-tuwa ang mga church. Pastor, lahat, tuwa-tuwa, nagpapamigay kayo, regalo. Pero sa kapansin ko, ito, ang hinahanap ng Diyos, ako, kung iyahanap mo ito, pera-pera lang yan eh. Kaya-kaya ko yan. Pero ang buhay ang napakahirap. Kasi once na nag-pastor ka, sabi ng mga buwan, wala ka ng karapatan sa sarili mo. Pag-aari ka ng Kristo. Kaya si Kristo ang tutulong mo. Ngayon ng mga churches, kaya nasusinay ito. Tinuro ko sa inyo kanina, di ba? Ano yun? Theology. Kailangan, pagka isaw, dapat tutunan lang ng Diyos yung kaligtasan sa kanyang Diyos eh. Di ba? Pero kailangan ituro mo dyan na Ama, Anak, Espiritu Santo, pagliligtas, pag-alis ng kasalanan, theology. Lahat ng theology yan, pagka mo lang tinuturo mo sa tao, bilang ng puso, bilang sa anak
Ngayon, yung mga church na nagkaroon ng problema yan, tama yan. Talagang noong araw, sakit yan. At lalo pa ngayon. Kasi ngayon, ang talagang focus ng tao, humanda ang buhay sa lupa. Pero tayo Kristiyano, ang gusto ko sabihin sa inyo, pangarap pa lang yan. Kasi, masarap pangarap, masarap pananampalataya, masarap mag-isip na naghihirap ako, matatapos yan, pero pagka church ang hinawakan mo, patayan. Kasi ang church, bihira ang magkakasundo. Ako, kaya alam na asawa ko. Malabon, gano'n ang kwarta ng malabon ngayon? Hindi lang sa hindi lang sa dami ng kwarta o sa mga tao, dami. Pero hindi ako binigyan kahit sa pera. Hindi ako binibigyan. Kasi, alam nila na kaya ako nagsuko ng buhay, iniwanan ko yan. Pera. Kaya yung nagbigay ng pera doon, 2 milyon, 1 milyon, pinutahan siya, sumama ang loob dahil hindi nagbayad. So, alam mo ginawa ko, pinag-usapan ko yung taong pinutahan niya para bumalik. Bumalik. Ang gusto ko lang sabihin dito, hindi problema ang pera. Kasi ang pera, lahat ng taong naghahanap mo may pera. Number 1 siya. Ngayon, kung magbibigay ka, ano bang parte? Ang totoo niya sa lumang tipan, yung Israel brand, ang pagbibigay talaga niya, hindi lang 10%, 20%. Unang 10%, inuuri nila yung 10%. Pero sa bawat pamilya, di ba sinabi na bigay ng 10%, kaya 11%. Sa pastor yun. Tama yung, nung panahon yun, may pera na ron siguro eh. O may pera naman, ginawa ko ng pera. Kaya lang, ang ina-assess nila yung halaga na nilang pinibigay. Ang talagang special. Sa Diyos yan eh. Hindi naman sa tao eh. Hindi natin sa tao ibibigay sa Diyos yan. Pinakikinabangan lang yan ng tao na ibig sabihin daw magkasundo-sundo kayo. Pero ang ibig sabihin yan, hindi, dito sa atin, ang nangyayari, mega church, baka talaga totoo yan, hindi talaga spiritual ang maraming yan. Walang spiritual. Nakita ko na yan. Katulad yan, alam ng asawa ko yan, punta. Kahit pag pinaro ko ng church, yung mga born-again yan, mega church yan eh. Kasi pwede na sumali dyan kahit na kayo. Pero itong church na ito, lahat halos pag tinuruan mo yung baman. Bakit? Tinuruan mo mag-aral ng katotohanan eh. Gawin mo yung tinuturo ng Diyos. Maging seryoso ka sa pagsunod sa Diyos. Maging seryoso ka sa buhay mo para mag-aral ka. Huwag kang mayabang. Huwag kang gagawa ng ganyan. Huwag kong sasabihin magaling ka. Ang aasahan mo lang si Kristo. Kaya si Lola Bel, nakita niya, bago pa lang halos ko ngayon ng pastor Lola, alam niya, nag-pray siya, pinigay ng Diyos. Hindi ko sinabi natin, ang totoo niya, kung ang asawa ko tatanungin mo, ito ang totoo niya, pastor. Ang asawa, anak ko, tanungin mo kung paano ko nagkalupa. Nasabi na alam, hindi ko alam. Tanungin mo asawa ko kung paano ka nang ikaroon ng buhay. Wala ko makakita. Ang Diyos hindi itatabay para hindi bigay ng pangalaman. Ganun, pastor. Kasi ang pagpapastor, bago ko ang pastor, ang makanangin pamilya ng church. Ang ituturo mo dyan, ano mo ano, yung doktrina ng Diyos, kung paano ang Diyos bibigyan ka ng pupuntahan mo, kung paano ka magkakaroon ng kapangyarihan, kung paano ka matuto ng manalangin, kung paano marami kang matutunan dito, paano ka matuto masyado sa sinasabi ng Diyos, paano ka maniniwala mangyayari yan. Kasi wala naman tayo, patutuloy ka, hindi mo lang magigising mo. Tama ba kayo? Naasa ka pa rin sa Diyos eh. Kakain ka, pagka nagkasakit ka, makakain, di ba? Naasa ka pa rin sa Diyos. Lahat ng bagay. Pero yung tungkol sa church, tama yung sinasabi niya kasi mga naging problema rin sa church. Okay yun. Pero totoo mo, ang kakulangan doon, yung aking tinuturo mo ngayon, ang kulang doon talaga,
yung patotoo talaga, hindi na minahalagahan yung patotoo ng nakaraan ng mga Juan, Pedro, lalo-lalo na si Cristo. Parang si Cristo limitado ang church. Lahat-lahat, hindi limitado ang church. Ang tao, kung ano lang gagawin natin. Wala tayo. Espiritu gumagawa dito. Ang ibig sabihin dyan, ano, sis? Lahat ng doktrina ng pag-aralan. Yung aral. Tama ba yung ganyan? Sa Diyos sa kailangan, relasyon mo sa Diyos. Hindi relasyon sa tao. Kasi ang tao madaling mag-iwalay eh. Kasama, nag-iwalay. Tama? Lalo-lalo na ang Diyos. Nagsasawa ang tao, hindi mo kapipiligan doon. Pangalawa, maraming nakatingin sa kabuhayan. Naghihirap na. Maraming hirap na ako. Ayoko na ng buhay ng mahirap. Ito sa Diyos, pag ikaw mahirap, kapalad ka, ganun pala mo sa lahat. Kaya pasensya ko. Lahat ng hirap nito ay ang bayaran. Kaya ano yung sasabihin mo, sama ng tao? Pananagutan na ng Biblia. Kaya hindi ko sinasabihin ng mga nagkakasala. Iniisip ko, magtulungan. Kasi bakit? Ipakita nyo na kayo ay sumusunod. Yun lang. Pero hindi na kailangan pang... Kasi ang pinakamahalaga dito, ang bibigay ko, buhay ko eh. Sabi ko, ano mas mahalaga? Pera o buhay? Buhay. Buhay ang binigay ko. Kaya kahit na ako, sabihin ng Diyos, susundin ko yan. Lalo na sa paghihirap, sabi ni Cristo, puro hirap ang harabutin ko rito. Talaga hirap. Ano, nahihirapan ako dahil ito, hindi mo makasahan na ako sumunod sa iyo at hindi susunod sa Diyos. Dahil pala susunod sa Diyos. Sabi, ito lang pupunta sa karami. Kaya kung ikaw isang mananaran, umasa ka na, ikaw ang magiging ama ng... Kaya itong mga batang ito, natutuwa ako. Meron silang dati na nagpapakasabi. Merong asawa si Pastor Arvin na alam niya, nagpapakasakit siya para sa kanyang pamilya. Yun lang. Dahil trabaho ko lang, trabaho ko lang. Pero pagka tunay ang pastor, ang tinuro ng Diyos, huwag kang magdala ng kahit na ano, sapagkat gagamitin ka ng Espiritu, pagka mayroong kahit na nabibigyan. Ayos ba? At pangalawa, ang sabi ng Diyos, matakot kang maging Panginoon mo ang sanlibutan. Pera, kayamanan mo, sapagkat dyan sisira sa iyo sa paniniwala mo sa namin. Bakit? Doon na pinakamagandang puntahan. Kaya tayo nagpatingin doon sa pagpuntahan natin. Sapagkat na sinabi ng Diyos, dinikhan ng Diyos ang langit at lupa. Lupa, nung wala pa kasalanan, ang sabi ng Diyos, gagawin ko lahat ito para sa aking minamahal na tao. Lahat binigay. Banal eh. Pero nung nagkasala na, binagsak ang tao. Pero, kinuha pa rin ng Diyos, buhayin ka lahat. Pero ang problema, kinukuha ng Diablo yung karangalan. Tao na nakikinabang, hindi ng Diyos. Kasi pag si Kristo ang nakinabang, katakot-takot ang tao rito mananampal. Lahat halos ng mga church na sisira din. Yung Israel, nasisira yan. Ang ganda-ganda niya, ang yaman-yaman niya. Pero mayaman pa rin yan. Bakit? Pero napakagulong bansa yan. At yan, paghihirap yan katakot. Kaya sila magpapakamatay na sila para sa Diyos. Kayo ba magpapakamatay para sa Diyos? Talungin natin si Deborah. Deborah, pagka ikaw mamatay, kukunin ka ng kasama ka. Sinabi mo lang yan, pero takot na takot ka mamatay. Alam mo, pagkasakit ko, katakot ako, sabi mo ba kailangan? Pasalamat ka, dahil mahal ka ng Diyos, hindi ka na ng masaysayan. Pasalamat kayo kung ikaw pastor na. Kaya maraming pastor na gawa, no? Mga mangagal, kahapon-gapon. Diyan, gulo. Sila sumisira na po na ng salita ng Diyos. Kasi ang susundin nila si Kristo. Wala ka naman gagawin na, hindi sumunod ka kay Kristo eh. Kaya lang, yung mga pamumuhay natin, masyado natin binibigyan. Kaya maraming pastor. Ang kanilang mga message, tama sabi ni ang message sila para, ang message sa pastor? Yung pastor boss, ano tawag doon?
Panawagan, o si Mr. Panawagan, o. Ang dami. Ngayon, naranasan niya, o. Naranasan ito. Kaya kung tuturo mo pa, Kusa yun. dapat mas matindi ka na kasi. Kusa pabibigay namin. Tayo bago pala, ako sabi ko nga sa iyo, ano tuturo mo dito doktrina? Ang church ito, sasabihin mo, pagka ikaw nagsalita ka ng gospel, maganda yung magandang balita. Sinabi nga ng Panginoon, ang tugon sa lahat ng problema ng mundo, si Kristo. Si Kristo ang tagapagligtas. Okay, para pumunta ka lang sa langit. Pero pagka papunta ka langit, pastor, unti-unti kang tuturuan. Katulad niya, mag-asawa kayo. Ipinakikita ko lang. Ipinakikita ko lang sa inyo na kayo, Diyos pa rin ang nagbibigay sa inyo ng kapayapaan. Kung talagang kaya hindi ikaw yung pinag-aralan mo, okay no? Pero kung baga sa kwan, iba yung tinatawag na katakot-takot na lupa, dapat katulad ni Pacquiao. Pinahirapan katakot-takot yun. Si Jaime katakot-takot na hirap bago naging magaling. Ganyan ang pastor pa. Kaya Experience, true experience. Hindi, tama yung sinasabi na binabasa. Kasi naging sakit kaya ng mga tao. Kaya kayo, tayo manlalangin na pastor. Hindi ko sinasabi masama ko. Ang gusto ko lang sabihin, pinatutunayan na mahalin kita na lalo. Bakit? Bakit? Dahil ikaw, kaya kita minamahal, sa kabila, pastor, ng pulis ka na, hirap-hirap na, may anak kang dalawa, Brad, nagmamahal ka pa sa marami ka. Ang tawag dyan, evangelist. Gusto ko lang ipakilala si Kristo bilang tagapagligtas. Pero yung doktrina, hindi pa. Kasi ang hahawak ng doktrina talaga, sanay sa local church. Apo. Kapag ang trabaho mo lang, tumulong sa church para mailigtas yung mga tao, paalala yung merong mga responsibilidad na nakakalimutan tayo. Yun lang. Pero sabihin ko na ang pag-usapan natin, pera, gawain nila, mayayaman, mahihira, may churches, wala tayong pakialam doon. Ang mahalaga na sila. Tama na yung pamilya ko na muna anak. Siguraduhin ko na yung anak mo. Ayan, nagagandahan nga ako sa mga bata kasi pati asawa ko kasi nakatatawa ang asawa ko. Di ba? No? Mahirap no? Pero sa natulad sa tabi. Pag-pray, pag-pray na lang, okay po. Offering prayer, wala pa. Sige, ito. Patayo tayo. Kami tayo muna ng mga. Awin lang tayo sa isang awin. Okay, VCT Press na pinatawag na. Okay, ready? Sige. Seek ye first God, and His righteousness, and all His riches shall Be added unto thee. Hallelujah, 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 okay, sige, tayo. Ang kahalagahan ko. Ikaw sa amin, ikaw ang aming Panginoon, pinakamahalagang kasama, pinakamahalagang nagtuturo, nagbibiyaya. Kayo ang pinakamahalaga. Sapagkat kaming tao ang lalaki, kami ang magandang mapupuntahan. O di ikaw lang ang tanging nagbibigay sa amin, Panginoon, ng tao ang pupuntahan. Habang buhay kami sa lupa, magandang kami, Panginoon, sa lalo pang magandang buhay na kasama ka na. Yun po ang pasalamat. Maraming salamat sa lahat ng nagbigay. Maraming salamat sa kakanin namin ngayon. Salamat sa fellowship. Salamat sa mga natutunan. Salamat sa sili ni Pastor Armin. Thank you Lord sa kanyang buhay, kanyang pamilya. At maging Panginoon sa lahat ng ginagawa mo. Nawapatuloy Panginoon kami ay makipag-usap sa iyo. Sapagkat kung kami pupunta sa langit, ang pinakamaganda yung salitang aming kasabihin ay yung Panginoon ay tulong sa amin. Na panalangin. Wala pagkat kailangan namin matutunan ng langit.
Salamat sa Diyos sa pagbuhay namin dito. Kasama ka namin. Hindi po kami pababayaan, Panginoon. Hanggang sa kami ay sama-sama sa Diyos. Salamat sa Diyos ko sa pangalan po ng Panginoon Kristo. Ito po, pagkatawag sa akin dito nakakaroon ng Ibagenyo ng iyong dakilang pagliligtas at kamutihan nawa sumaamin kayo lagi. Pagpalain po kami sa pangalan po ng Diyos Ama, sa anak ng Espiritu Santo. Amen. Kaya, sige. Mapalit na kayo. Salamat. Mapalit ka lang. Lagay mo sa Para. Ang pasto kasi, matanda, manghihina ako. Dapat si Aging ang papalit. Alam mo bakit? Dapat si Aging na ganito. Maraming kilala yan. At kung yan ay maging pastor, hindi ba naputol ka? Lalo mas magaling. Ayos ba? 10 years pa. Hindi kaya sinasabi ko sa iyo, iba ang doktrina, iba ang pastor, iba ang pasilis, iba ang hindi lang. Brad, ang tuturo ko ngayon lahat ng doktrina. Ang theology, about theology, soteriology, angelology, satanology, eschatology, geomatology, ituturo ka, bibliology. Ituturo ko para may doktrina sila kung sakali tayo nila, dapat pinag-ibabahan nila sa tao. Sunday school ko. Yung kahit ako ngayon, nasabi ko magdala ng God, pero si Mrs. mo, bahala na sana. Dahil tuturo ko yun.